Ito yung mga NBA star na pwedeng bitawan ng mga teams nila at magpa-trade sa ibang teams sa parating na off-season gamit ang free agency o via trade. Ito yung mga players na nakikita ngayon ng mga analyst na hindi na nagiging masaya sa teams nila o hindi na nagiging kontento yung mga to sa nangyayari sa kanilang teams ngayon, and posible na hindi man sila bitawan paniguradong sila mismo ang magre-request ng trade para nga mapunta sa ibang teams, and marami na rin talagang nangyayaring ganyang klaseng senaryo ngayon. Una dyan, itong si Zion Williamson, hindi na rin kasi nagiging maganda yung relasyon nito sa team niya na Pelicans na pwedeng maging benefits para kay Williamson at sa team niya yung mangyayaring trade na yan. Dahil itong si Zion Williamson pala, 2 season ang nagiging hindi maganda at inconsistency yung paglalaro nito sa team dahil nga sa mga injury nito na mismong nagiging issue niya at sa team niya na Pelicans dahil hindi nito mamit yung tama niyang salary cap dahil nga sa injury, na meaning nagiging lugi ang team niya dahil sa 6 na season nitong si Williamson para sa Pelicans meron lang tong kabuoang 200 games na mismong nagpapahirap sa team niya na maging isang champion caliber dahil hindi makapaglaro ng buong 82 games sa regular game itong si Williamson. Kahit na 2-time All-Star pa nga ang hawak nito, malaki pa rin yung potential nga na bitawan ngayon to ng Pelicans dahil hindi nila makuha yung pagiging title contender ngayong season, at yung mga potential team naman na pwedeng pag-tradean nitong si Williamson, it's either Hornets, Trailblazers at Pistons. Si Trae Young din, nagiging matunog na yung pangalan, even na ito yung nagiging main player ng Atlanta Hawks pagdating sa opensa, nalalagay pa rin yung pangalan nito ngayon para sa parating na off-season. May average siya na 23.5 points per game, 11.4 assists per game. Malaking bagay kasi talaga yung pagiging infinite range nito and proven facilitator na sa pagiging point guard. Ang nakikita kasing problema dito kahit nasa healthy roster ang Hawks at may mga star caliber sa lineup, nahihirapan pa rin yung mga to na umangat sa Eastern Conference, lalo ngayon na nagre-record lang sila ng 36-38 win-loss record. At nakikita na nasa inconsistency pa rin nga yung team na to ng Atlanta na maaaring maging dahilan para gumawa yung mga to ng hakbang para sa isang trade na parating sa off-season. Yung mga potential team naman na nakikita ng mga analyst na mataas ang interest dito kay Tiyang, itong Orlando Magic, Brooklyn Nets at Rockets. Si KD yung isa rin dyan mga pare ko na nakikita na sobrang laki naman talaga ng potential na matuloy na sa trade sa parating na off-season. Dahil even siya sa mga nakaraang buwan nagre-request na mismo ng trade para dito sa Suns. Every 2 years naman kasi talaga na pag-uusapan yung magiging susunod na team destination nito. Mula pa naman kasi talaga noong unang taon nito sa OKC, nagpa-trade na to sa Warriors na nakuha niya yung championship title. Tapos sa Brooklyn Nets at ngayon dito sa Phoenix Suns. Yung impact kasi sa laro nitong si KD yung nagbibigay sa team niya na maging isang contender for championship. Malaki kasi talaga yung nakikitang potential ng pag-trade nitong si KD ngayon, lalo na nabigo yung Suns na makakuha na naman at makapasok sa playoffs. Itong si Tina Morant o Steph Morant rin mga pare ko, yung matindi yung rumors na lumalabas about sa parating na trade deadline. Ito yung sunod na big trade na mangyayari after nitong si Luka, na una pa lang talaga nakikita na ng mga analyst na malaking bagay yung mangyayari na yan. Lalo ngayon na mas tumataas ang potential na mangyari ang espekulasyon na yan kung mabibigo pa rin ang Memphis na makapasok ngayon sa playoffs. Lalo na ngayon na inuna ng tanggalin at sibakin ng Memphis ang head coach nilang si Taylor Jenkins na malapit dito kay Morant, kaya mas umiinit na rin talaga yung mga rumors na yan na baka itong si Morant na yung susunod dyan. At may mga report na rin kasi talaga na hindi na rin nagiging masaya itong si Morant sa paglalaro niya sa Memphis sa season na to. Maliban yan hindi na rin nagagawang manalo ng team na to sa oras na wala siya o nasa injury list, na madalas nangyayari at na-experience pa nila mismo last season. Dahil mismo ang management nakikita na rin na ito yung malaking problema na kinaharap nila ngayon, kabilang itong superstar nilang si Tina Morant. Si Giannis din yung isa sa talagang inaabangan yung magiging trade request nito sa paparating na off-season mga pare ko. Lalo na ngayon na kung sakali lang
na hindi pa rin makuha ng Bucks ang championship title o playoffs man lang, panigurado nga raw na magkakaroon ng malaking pagbabago at mabigat na desisyon itong si Giannis para magtuloy ng isang trade request sa kanyang team, dahil ang goal talaga ngayon ng Bucks mabalik sa kanila ang pagiging champion contender na nawala sa kanila last 2021 pa nang makuha nila ang championship title. At dyan na rin ngayon nakikita na hirap na nga raw talaga itong si Giannis na buhatin ng Bucks, lalo na kung sakaling nawawala siya sa lineup nahihirapan yung mga to na makakuha ng winning games at magiging malaking impact sa Bucks sa oras nga na gumawa ng hakbang itong si Giannis na kumuha ng trade request sa kanyang team. At paniguradong magiging malaking problema yan pagdating sa positioning ng Bucks sa Eastern kung magdidesisyon talaga itong si Giannis na magpa-trade na at lumipat sa isang team na mas magiging madali sa kanyang gawin na champion contender.